kaluwalhatian at manunaway ang bawat isang mag-aaral ay manatili sa kapayapaan lagi na. Binigyan na ng diin at inilahad sa inyo na paulit-ulit na ang lahat ng bagay may buhay o walang buhay ay nilikha na mayroong tungkulin at hikain sa harmonya ng pakikitalad ng pagkalikha ng kahit nagatuldok na bahagi ng buhangin. Walang nilikha na yagit at lalo ring walang mahalaga hanggang hindi natutupad ang mga tungkulin ng pagkalikha ng lahat ng mga bagay na namamasid ng inyong mga paningin, nasasalat ng inyong mga palad, nalalanghap at natatanggap ng inyong hininga. Ang lahat na yan ay mayroong bigat na kaugnayan at tungkulin, hindi lamang ang tao sa kanyang kapwa. Dahil ang tao ay lubhang abala sa pamayagpag, tangkilik na para sa kanya ang buhay ay umiikot lamang sa nasasalat ng kanyang mga palad, na naghahandog ng kaaliwan, kaluhuan ng katawang laman na kailangan mong makipagtunggali, sukdan, durugin sa iyong mga palad ang dignidad at pagtitiwala ng iyong kapwa, makamit mo lamang ang kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, ang lahat na siyang nagpapaguho sa bantayog ng pagkilala ng tao na siya ay isang maliit na bahagi lamang ng kabuuan ng lahat ng nililikha ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Maramot ang tao, makasarili at paupanhin, tigmak sa pagkagahaman, na itaguyod at kilalanin ang sariling ito. Tila unti-unting naggugupo na tila isang kandila na matapos itong sindihan at magningning ay unti-unti itong natutunaw na walang layunin, bakit nagbibigay ng liwanag na mali sa inyong pagkilala kung ano ang ilaw na binibigay na liwanag ng mga kandilang ito. At ang
natitira lamang ang esensya ng amoy na ito na sumasalipaw-paw at lumalangkap sa kawalan. Ang mga usok na ito, marami sa inyo ang mga kandila na matapos nabigyan ng buhay at karunungan, na hindi naman kayo pinababayaan ng Diyos. Sapat ang pagpapala at biyaya, pero bakit aking anak, isang kang taksil, nagtalo sira sa pagkilala mo na ikaw ang pinakamataas na bahagi ng nilalang ng Diyos, na dapat ikaw ay maging kaagapay. Ipamakta, hanapin ang kadakilaan ng layunin na yung binabaliwala na mga bagay na yan sa iyong kapaligiran. Kahit na ang anay na sumisira sa mga kahoy sa inyong tahanan, kahit na ang maliliit na sa inyong palagay ay siyang sanhi ng pagkasira ng mga bagay ninyong minamahal. Ngunit, bakit natuklasan ng tao na ito ay kabahagi ninyo? Bakit ito nilikha ng Diyos na sa inyo ay siyang nagbibigay ng sakit at ng pag-iisip sa lahat ng mga bagay na nasira at nawasak? Katawang lamang po ba ang hindi mawasak, sapagkat ikaw, aking anak, ay hindi mo alam kung paano mo lilimusan, hahawiin ang kagaspangan ng alitiktikin. Hindi mo makayang itaguyod at itayo ang iyong sarili, mapagpanggap, nagtatago sa sariling anino na iyong kinatatakutan, na nagiging dahilan na nararamdaman mong hindi mo kayang tanggapin ang liwanag at ang pagpapala ng Diyos na sa iyo ay dinadantay pagsikat ng araw, na patuloy kang ginugupo, patuloy na namimigat ang iyong mga pakiramdam. Sa paano ay hindi ka makabitiw sa pagmamahal sa iyong sarili, na batbat ng mga vibrasyones na magaspang negatibo, na hindi ka iwanan ng maraming sa iyo ay tumatangkilik na ligid sa iyong kaalaman. Mga yaman na nawala, pagtitiwala ng tao, na napakahirap anihin, honor, delikadesa, napakahirap itanim, anihin ng masagana ang mga bagay na inyong nilapastangan, sapagkat ang inyong patuloy na tinatangkilik at sa inyong akala ay dito umiikot ang takbo ng buhay, ito ang buhay. Ngunit, mga kaluluwa, dahop at pulubi pa rin ang inyong mga sarili, sapagkat daig nyo pa ang mga putik sa kabahayanan ng katubigan, ang mga batong inyong tinitiso, ang mga damong ligaw na inyong hinayapakan, mga dahong inyong tinitiktal nang wala sa panahon. Hindi nyo pinagpahalagahan ang mga ito,
Sapagkat kung kayo ay tunay na mag-aaral ng espiritismo na kasing tagal na ng inyong gulang at pananatili at pagtanggap ng lakas at buhay sa paaralang ito, ay matututo kayong magsinop sa kapaligiran at loob ng inyong mga tahanan. Kakatak ng tubig ay napakahalaga. Ang mga nabubulok na mga bagay sa loob ng inyong mga bakuran, ay nalaman nyo na ang lahat na ito ay handog at biyaya ng Diyos, na hindi mo ito maaangkin. Hindi ito mayayari bilang isang likmuan, bilang bahagi ng inyong tahanan, bilang bahagi ng inyong pangangailangan. Ngunit bakit tao yunirakan mo at hindi mo pinagpahalaga ng yaman na ito? Pinabayaan mo itong mapasantabi sa mga sulok at hindi karapat-dapat na bahagi ng inyong mga tahanan na dito ngayon umiikot at pumapasok sa inyong kalamnan, nahihigop kaalinsabay ng hangin, sapagkat hindi mo pinagpapahalagahan ang yamang inihandog na minsan ay naging bahagi ng kasaysayan, naging bahagi ng iyong pangangailangan. Nasaan ang inyong mga katarungan, mga kaluluwang mag-aaral ng espiritismo? Ang bawat yagi, ang bawat gahibla ng mga lubid at kahoy at iba pang kagamitan na ipiniyaya ng Diyos, na ang mga elemento ng kabuuan ng kasangkapan ito, ng mga yerong ito, ay bahagi ng pagkalika at ng mayroong layunin at hakin para yandog sa tao. Pero ano ang matatagpuan sa paligid ng inyong mga tahanan? Sa loob ng inyong mga tahanan, tambak at patong-patong na mga gamit na matapos magbigay sa inyo ng isang kaaliwan ay naging parang sagabal sa inyong mga paningin. Bakit hindi ninyo hanapin ang layunin? Hindi ito magsisilbing mga kawawaan, sapagkat ang isang dakot na lupa na inyong tinitisod-tisod, lalo na sa bakuran ng inyong mga tahanan, mga anak, mayroon itong kapakinabangan sa inyong kapaligiran upang malaman ninyo ang kadakilaan na bakit ito naangkin, bakit ito ay inilagay mo lamang sa isang sulok at bahagi ng iyong kinalalagyan. Na nalalaman nyo na mayroong mga bansa na mga kapatid na sabi sa mga uri ng lupa. Sapagkat batid nyo na ang lupa din ay ayon sa level at grado o antas na naaayon sa topografiya, geografiya ng kontinente ng mundo. Na kung bakit ang isang hayop, bakit ang isang halaman, bakit ang isang bagay ay hindi nabubuhay at nagiging masigla. Ganyan rin kayo, mga kaluluwa. Sinupin ang mga bagay na ganyan sapagkat umiikot ang hangin sa enerhiya, sa gabal na lumilikha, tumataas ng lasong nakakasulakasok, unti-unting gumugupo sa kalusugan, hindi lamang ng inyong katawang laman, kundi ng inyong pag-iisip at per se espiritual. Maraming mga lihim, mga kapatid, masasayang na naman ang taong ito. Saan naging matalas ang inyong mga kaisipan?
na ang lahat ng mga maliliit na bagay na yan ay nakamit niyo, napasa inyo, tinanggap niyo sapagkat iyan ay inyong ginugulang panahon, pagkakataong binigay ng Ama ng lakas upang iyong maangkin. Matapos na ibigay sa inyo ang kahalagahan na kung wala ang mga kahoy na ito, kung wala ang mga batong ito, kung wala ang maliliit na bagay na yan na mula sa kabundukan at kagubatan at kakahayan na nilikha ng Diyos para sa inyo. Pero bakit nilapastangan at hindi ninyo pinagpahalagahan at binayaan lamang na maging cancer sa kapaligiran na unti-unting nahihigo ang nililikang pagtawag ito ng inyong katawang laman na gumugupo sa mga gatilan, glandula, maliliit na bahagi ng inyong laman, na kung marunong lamang kayo at ginagamit ninyo ang lakas ng isipang yan, walang bagay na hindi mayroong kahalagaan. Bakit ang kabuuan na tinatawag niyong basura ay naging isang yaman at kapaki-pakinabang? Hindi ka panipaniwala na ito ay muling mabubuo na maibibigay sapagkat ang mga taong nasa likod dito ay itulak ang bulong ng tadhanang sa kanilang nakapaligid na ang lahat ay mayroong katuturan sapagkat bakit ito nilikha ng Diyos kabahagi ng tao sa lipunang kanyang kinabibilangan. Kaya damahin ninyo na pagpasok ninyo ng inyong mga paa sa bakuran. Bakit napakabigat? Ano ang nagiging sagabal? Bumubulong, nagmamakaawa ang mga bulok at mga nagkalat na mga basura o yagit na bakit hindi ninyo hanapin na maaari itong ihandog, ibigay sa maraming nangangailangan. Gamitin nyo ang talino, gamitin nyo ang talim na kahit na isang may kalawang na pako ay may kapakinabangan na kailangan ng inyong mga kapatid, na kahit na isang tabo o isang dakot na lupa ay mayroong kapakinabangan at mahihahandog na ligaya para sa kanila. Paumanhin manglulustay ng mga biyayang inihandog na mula sa lukalop ng pusod ng kalupaan. Pag-aralan nyo, suriin ninyo, sapagkat lubhan ng natitigas sa katigasan ng inyong mga puso. Walang pag-aaral, walang pagsusuri, walang pagdadaupan na ang inyong akala na ang tungkulin ay matapos lamang at magampanan ang ganitong mga gawain. Mga kaluluwa, hanapin ninyo ang lantay na ginto sa putikhan sa loob ng kuweba ng minahan. Kaya, mga kaluluwa,
ang lahat ng bagay ay kapwa-likha, hindi lamang ang tao, ang pangunahin at ang mahalagang nilalang ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Kaya hayaan ang inaani ng inyong katawang laman. Hindi makapasok, hindi makaikot, hindi makahinga, nasasakang ang kapaligiran ng inyong tahanan. Suriin, pag-aralan ninyo, kayo rin ang nilikha ng inyong karamdaman na binigyan ng diin na maulit-ulit na tinutunghay ng inyong direktor bago magsimula ang gawain ito. Papatuloy tayo ng gawain sa ibaba.